Ngayon ay nandito tayo sa isang probinsyang hindi madalas may sama sa mga backpacking itineraries, pero bukang bibig naman kapag may mga family outings, ang Bulacan. Ang Bulacan ay isa sa mga lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa Region 3 o gitnang lungsod. Ito ay isang probinsyang pinalilibutan ng maraming palayan. Mayroon itong 3 lungsod, ang San Jose del Monte, May Kawayan at Malolos na siyang kabisera nito. Alam niyo ba na ang Bulacan ay hango sa salitang bulak na karaniwang produkto ng kanilang lugar? Ito rin ang tinatawag na lupain ng mga bayani dahil dito nanirahan ang mga danyag na bayani tulad ni na Francisco Baltasar, Marcelo H. del Pilar at Gregorio del Pilar. Ang Bulacan ang unang naklas noong panahon ng mga Kastila, kaya naman naging isa ito sa 8 sinag ng Watawat. Nasa likod ko po ngayon ang Kapitolyo ng Malolos. Dito sa Bulacan, nabuo ang 3 republika. Ito ay ang mga Republika ng Kakarundi City, Republika ng Biak na Tato, at ang unang Republika ng Pilipinas. Ngayon ay bisitahin naman natin ang isang makasaysayang lugar dito sa Bulacan. Unahin na natin ang Baraswain Church. Ang Baraswain Church ay isang simbahang Katoliko na matatagpuan dito sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Dito naganap ang 3 mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagpupulong ng unang Kongreso ng Pilipinas noong Setyembre 15, 1898, ang pagbabalangkas sa Konstitusyong Malolos noong Setyembre 24, 1898, at ang pagpapasinayan ng unang Republika ng Pilipinas noong Enero 23, 1899. Matatagpuan din natin dito ang Baraswain Ecclesiastical Museum kung saan makikita natin ang iba't ibang bagay na naging parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Nandito po tayo ngayon sa Basilica Minore de Immaculada Concepcion o kilala bilang Malolos Cathedral. At sa aking tabi, makikita natin ang kalayaan tree na itinanim ng ating Pangulong Emilio Aguinaldo noong mga panahon nandito siya sa Malolos. Ang Basilica Minore Immaculada Concepcion ay matatagpuan din dito pa rin sa Malolos, Bulacan, kaharap ng City Hall nito. Ang simbahang ito ay ang sentro ng Diocese ng Malolos at itinuturong din ito na pangunahing lokasyon para sa mga pangrelihiyong gawain at kaganapan dito sa Bulacan. Ang patron ng Malolos ay may 2 estatwa. Ang isa ay makikita sa altar sa loob ng simbahan at ang isa naman ay matatagpuan sa tuktok ng bell tower. Matatagpuan din sa harap nito ang popular na kalayaan tree na itinanim ng ating Pangulong Emilio Aguinaldo noong siya'y nanungkulan sa ating bansa. Ngayon, bisitahin naman natin ang makasaysayan at pagandang tanawin dito sa Norzagaray, Bulacan! Ang Norzagaray matatagpuan pa rin dito sa Bulacan. Ang lugar na ito ay isang probinsya. Berde ang kapaligiran at sariwa ang hangin dito. Dito marami tayong makikitang mga magagandang tanawin na nagmula sa ating kalikasan tulad ng Bakas, Bitbit River, Pinagrealan Cave at marami pang iba. Dito rin itinayo ang ilan sa mga dam na nagsusupply ng tubig para sa pang-araw-araw na pangangailangan natin. Ngayon ay nandito po tayo sa Pinagrealan Cave na idineklarang National Heritage ng National Historical Commission. Ito rin ay isa sa pinakasikat na kuweba na matatagpuan dito sa Bulacan. Ito ay isang historical cave. Pinagkampuhan siya ng mga katipunero nung Spanish
War. Noong 1800. Tapos, nung panahon ng Hapon, pinagkampuhan din to bago mag-retreat sa Ipo Dam. Noong 1800, dito pumunta si Aguinaldo bago tumungo ng Biak na Bato. Inatid siya ng mga pangsyon ng Katipunero ng Norsagaray papunta sa Biak na Bato, San Miguel de Mayumo. Yun ang historical background nito. Dito sa kuwebang ito, nagtago ang mga Pilipino noong panahong pinahihirapan sila ng mga Espanyol at Amerikano noong huling World War. Dito rin nagpulong ang mga Pilipinong revolusyonaryo laban sa mga Espanyol. Naging hideout din ito ng ating Pangulong si Emilio Aguinaldo noong nagkaroon ng digmaan ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol noong 1898. Sagana ang Pinagrialan Cave sa kultura at kasaysayan. Mabibighani rin kayo sa mga formations na likha ng kalikasan gaya ng stalactites, stalagmites, columns, draperies, curtains, and flowstone. Kaya't hindi nakatakataka na mapasama ito sa mga tourist destination dito sa Bulacan. Tara, punta tayo Baguio. Andito na po tayo sa Baguio. Pero guys, nasa Bulacan pa rin tayo ha. Nandito tayo ngayon sa tinaguriang Baguio of Bulacan, ang hilltop dito sa Norsagaray. Tinawag itong Bulacan's Little Baguio dahil sa malamig nitong klima sa buong taon. Ito ang pinakasikat na biking destination dito sa Bulacan. Makikita rito ang maganda at kabigha-bighaning tanawin ng Sierra Madre Mountain Range. Alam niyo ba na dito rin makita ang ilang mga dam na nagsusupply ng tubig sa ating bansa? Makikita rin natin dito ang Ipo Dam at ang Angat Dam, na ngayon ay formal ng pinangalang Angat Watershed Forest Reserve. Ito ang pinakamalaking hydroelectric dam na ginawa ng NAPOCOR sa buong bansa. Dito nagmumula ang malaking porsyento ng tubig na nagsusupply sa Kalakhang, Luzon at lalong-lalo na sa Metro Manila. Ngayon naman ay alamin natin ang kwento sa likod ng sikat na tourist attraction dito sa Norsagaray, ang Bacas River. Ang Bacas River ay literal na nangangahulugang marka o bakas ng paa. Sinasabing ang bakas ng paa ay mula sa maalamat na si Bernardo Carpio. Sinasabi sa isang paglalakbay ni Bernardo Carpio, siya'y huminto at nagpahinga at dahil dito ay nag-iwan siya ng marka sa mga bato. Ang kwentong ito ay nagsimula sa ating mga ninuno at naipasa ngayon sa ating henerasyon. Hindi layo ang basihan ng kagandahan ng isang lugar. Kung minsan, kung ano pa ang mas malapit sa atin, yun ang hindi natin napapansin. Kung mabibigyan man tayo ng pagkakataon, libutin natin ang mga probinsyang dinadaan-daanan ng natin. Simple, maganda, tahimik at payapa. Yan ang katangian ng Bulacan. Muli, napatunayan na naman natin na it's more fun in the Philippines talaga.